Exodo, Kabanatang 34. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira. At iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sinumang tao ay huwag sasampang kasama mo, o makikita ang sinumang tao sa buong bundok, kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na yaon." At siya ay humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan, at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama ni Aaron, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at ng kasalanan, at sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin. At nagmadali si Moises, at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At kanyang sinabi, "Kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, O Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon. Isinasamo ko sa iyo na pasagitna namin, sapagkat isang bayang may matigas na ulo, at ipatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan, at ariin mo kaming iyong mana." At kanyang sinabi, "Narito ako'y nakipagtipan sa harap ng iyong buong bayan, at gagawa ko ng mga kababalaghan na kailanmay hindi ginawa sa buong lupa o sa linmang bansa, at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon. Sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Tuparin mo ang mga iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Narito, aking pinalalayas sa harap mo ang Amorheyo, at ang Canaaneo, at ang Hiteo, at ang Feriseo, at ang Hibuseo. Mag-ingat ka na huwag kang makikipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinaroroonan. Baka maging isang silo sa gitna mo, kundi inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, at inyong papagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi, at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon ng pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Mag-ingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain, at sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos, at magsipaghain sa kanilang mga Diyos, at ikaw ay alukin ng isa, at kumain ka ng kanilang hain, at iyong papag-asawahin ang iyong mga anak na lalaki at kanilang mga anak na babae, at ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos, at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay iyong ipangingilin. 7 araw
nakakain ka ng tinapay na walang libadura, na gaya ng iniutos ko sa iyo. Sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat sa buwan ng Abib ay umalis ka sa Ehipto. Yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin, at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, ay iyong ang babaliin ang kanyang lieg. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At walang lalapit sa harap ko na walang dala. 6 na araw nagagawa ka, ngunit sa 7 araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangingilin ang kapistahan ng mga sanglinggo at sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon. Makaitlo nga sa 1 taon, nahaharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos na Diyos ng Israel. Sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo at aking palalaparin ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain. Pagka ikaw ay puwapanhik na humarap sa Panginoon mong Diyos na makaitlo sa 1 taon. Huwag kang maghahandog ng dugo ng hain sa akin, nakasabay ng tinapay na may libadura, o magtitirama ng hain sa kapistahan ng Paskwa hanggang sa kinaumagahan. Ang pinakaunang bunga ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. At nangyari nang buwaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya. Noong buwaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha